Ang kwento ko ay nangyari noong 6 years old pa lang ako nang magbakasyon kami sa bahay ng lolo at lola ko sa Aklan. Nakatira ang lolo at lola ko sa itaas ng bundok, kaya naman ang bahay nila ay napapalibutan ng puno kahit saan ka man nakatingin. Mula sa kalsada, kailangan mo maglakad ng 15 to 20 minutes para makarating sa bahay nila. Tuwing bumibisita kami sa bahay nila, lagi akong dinadala ng lolo ko sa labas para makapag-ikot-ikot kami. Isang hapon, umikot kami ni lolo sa kabundukan para mamitas ng prutas o gulay na pwede naming iuwi kay lola para gawing hapunan. Dala ni lolo ang isang itak at malaking sako para lagyan ng mga mapipitas namin. Habang kami ay nasa gubat, nakakita kami ng isang napakalaking puno ng mangga. Napakatayig nito at hitik sa bunga, kaya naman hindi na nagdalawang isip pa ang lolo ko at kumuha siya ng patpat para sungkitin ang mga bunga nito. Habang abala si lolo sa pamimitas ng mangga, merong lalaking lumapit sa akin. Nakasuot ito ng puting t-shirt at maong na pantalon, pero nakapaalamang ito. Niyayaya ako nitong sumama sa kanya dahil meron daw itong ipapakita sa akin. At dahil bata pa ako at hindi naman siya mukhang masamang tao sa paningin ko, sumama ako sa kanya. Nakarating kami sa isang gintong mansyon sa gitna ng kagubatan, pero mas lalong nakakamangha nang pumasok kami sa loob nito. Dahil lahat ng nasa loob ng bahay ay gawa sa ginto. Ang mga upuan, mesa, carpet, kisame at sahig, lahat ginto. Sa gitna ng bahay ay may malaki at malawak na hagdan. Umakyat kami rito at sa taas ay mayroong mahabang mesa na may maraming upuan. Puno din ito ng iba't ibang masasarap na pagkain na para bang may piyesta. Pinaupo ako ng misteryosong lalaki sa isang dulo ng mesa kung saan merong nakahain na plato, baso at kubyertos. Naupo ako at kinuha niya ang plato ko at saka nilagyan ng parang puting kanin. Nasabi ko na parang puting kanin kasi mukha naman siyang kanin pero gumagalaw ang mga ito na para bang mga maliliit na puting uod. Dahil dito, tumanggi ako. Sino ba namang bata ang gustong kumain ng uod, di ba? Matapos ko itong tanggihan, tumayo ang lalaki at sinabi na babalik na kami. Sinundan ko siya pababa ng hagdan at palabas ng bahay. Pero paglabas ko ng pinto, nasilaw ako sa liwanag at napapikit. At ang sunod na naaalala ko na lang ay naririnig ko yung lolo ko na tinatawag ang pangalan ko. Pagkadilat ko, nagulat ako dahil nasa itaas na ako ng puno ng mangga. Naririnig ko ang lolo ko sa ibaba ng puno kaya tinawag ko siya. Laking gulat ng lolo ko nang makita niya ako sa itaas ng puno. Hindi maipinta ang mukha niya sa halong takot at pagkalito sa mga nangyari. Hinintay ko makaakyat ang lolo ko sa puno at nang makababa kami, dali-dali niyang kinuha ang kanyang itak at sako at saka kami tumakbo pabalik sa bahay nila. Nang makauwi na kami, tinanong ako ng lolo at lola ko kung anong nangyari. Bigla na lang daw kasi akong nawala, sabi ng lolo ko. Kinuwento ko sa kanila lahat ng nangyari simula na makita ko ang lalaki hanggang sa natagpuan ako ng lolo ko sa itaas ng puno. Buti na lang daw at hindi ko tinanggap ang pagkain na inalok nila sa akin dahil baka hindi na daw ako nakabalik. Kinabukasan, umalis ang lolo ko kasama ang mga kaibigan niya para balikan ang malaking puno ng mangga. Pero hindi na nila ito nahanap muli. Nung isang linggo, sinamahan ko ang tita ko na puntahan ng aming pastor para magpabendisyon at tulungan siyang paalisin ng espiritu na sumusunod sa kanya. Ayon kasi sa tita ko, meron tikbalang na sunod sa kanya.
Kalahating taon na ang nakalipas nang magsimulang kulitin ng tita ko ang mama ko tungkol sa tikbalang na ito. Sunod daw kasi ito ng sunod sa kanya dahil gusto daw siya nito. May asawa na ang tita ko at meron na din silang 3 anak, kaya hindi niya mawari kung bakit sa dinami-dami ng tao, siya pa talaga ang napili ng tikbalang na ito. Bago ko simulan ng kwento, i-describe ko lang kung ano ang itsura ng bahay nila tita. Ang bahay ng tita ko ay isang bungalow at nakatira sa katabing bahay nito ang lola ko. Sa likod ng bahay nila tita ay merong bangin at maraming puno. Ayon sa tita ko, nagsimula ang lahat isang gabi habang natutulog sila ng tito ko. Nagising daw siya dahil naririnig niya ang lola ko na tinatawag siya. Ginising niya ang tito ko para tingnan kung anong kailangan ni lola sa 10 oras ng gabi. Narinig din ng tito ko ang tawag ng lola ko, pero nagtaka ito dahil wala naman siyang nakitang tao sa labas. Bumalik ang tito ko sa loob ng bahay at nang mahiga na ulit sila, narinig na naman nila ang tawag ni lola. Sumilip ang tito ko sa kabilang bahay para tignan kung may nakabukas bang ilaw pero wala naman itong nakita. Paghiga uli ng tito at tita ko, ay umulit na naman ang pagtatawag sa kanila ng kung anumang elemento na ito, kaya naman kinuha ng tito ko ang kanyang samurai at lumabas ng bahay. Iwinasiwas niya ito habang sumisigaw. "Kung sino ka man, hindi kami takot sa'yo." Matapos nito, biglang may kung anong nalaglag sa kanilang bubong at lumundag papunta sa bangin sa likod ng bahay nila. Dito nagtapos ang lahat dahil isang araw, habang naliligo ang tita ko, nakita niya na parang umuulan ng diamante sa paligid niya. Pumikit siya dahil baka sa paningin niya lang ito, pero nang dumilat siya, ganun pa rin ang nakikita niya. Kaya sumigaw siya at sinabing, "Kung sino ka man, hindi mo ako madadaan sa mga suhol na yan." Ilang araw matapos ang pangyayaring iyon, lumuwas si tita sa Manila para sa isang seminar sa trabaho. At dahil may sakit ang lola ko noong mga panahon na iyon, madalas silang mag-video chat ng tita ko. Isang gabi, nagulat kami nang habang kausap ni lola ang tita ko ay nag-ibang boses nito. Lumaki at lumalim ang boses ng tita ko habang ka-video chat niya ang lola at mama ko. "Ano nangyari sa boses mo? Bakit ganyan?" "Ha? Bakit? Ano nangyari? Wala naman ah. Para kang lalaki." Biglang naputol ang video call pero tumawag si mama kay tita para malaman kung ayos lang ba ito. Sinabi ni tita na sumama daw ang pakiramdam niya. Nang matapos ang seminar ni tita sa Manila, agad itong umuwi at dumiretso sa bahay ni lola. Laking gulat namin sa itsura ni tita dahil sobrang namayat ito sa loob ng 1 linggo na hindi namin siya nakita. Kinuwento ni tita na madalas daw niyang mapanaginipan ang isang tikbalang. Sinasabi daw nito na may gusto ito sa kanya at gusto siyang kunin ito para makasama. Inutusan ako ng lola ko na samahan ng tita ko sa simbahan para magpabendisyon. Kaya lang hindi kami matuloy-tuloy dahil laging sumasama ang pakiramdam nito kapag malapit na kami sa simbahan. Naroon na mahihilo siya, maduduwal o mawawala ng malay. Isang araw naisip ko na pumunta kami sa isang karinderya kung saan kami pwedeng puntahan ng aming pastor para magamot na si tita. Gumana naman ang plano namin at doon ginawa ng aming pastor ang pagdarasal para itaboy ang masamang elemento na ito. Matapos ang pagdarasal, nakaramdam kami na parang biglang gumaan ang paligid. Sinabi din ni tita na nanghihina siya pero gumaan na din ang pakiramdam niya. Taong 2008,
First year college ako na magkaroon kami ng camping sa Jamboree site sa Mount Makiling. Ang activity na ito ay parte ng aming NSTP class kaya required lahat na sumama. Maulap at makulimlim ang panahon na makarating kami sa campsite. Inutusan kami ng mga professor namin na itayo na ang aming mga tent at ayusin ang aming mga gamit para makapag-umpisa na kami sa unang activity. Tinayo namin ang aming tent malapit sa may function hall kung saan nagstay ang iba naming mga kaklase na hindi nakapagdala ng tent. Naging masaya naman ang aming activities at maaga naming natapos ang mga dapat naming gawin. Pagsapit ng takip silim, nagumpisa na kami maghanda ng hapunan para maaga rin kami makapagpahinga. Bandang alas 8 noon, kumakain kami ng hapunan nang biglang nag-announce ang isa naming prof. Guys and girls, iligpit nyo na ang mga gamit nyo at siguraduhin na wala kayong maiiwan bukas ng umaga. Ang unang bus ay darating ng alas 4 ng umaga at yung mga gusto magpasundo sa kanilang mga magulang, inform nyo na lang sila kaagad. Nagtaka kami sa announcement kasi 3 days and 2 nights dapat yung camp namin. Kaya naman nakichismis ako sa kabilang tent at nagtanong kung alam ba nila kung bakit mapapaaga ang aming pag-uwi. Meron kasing 3 estudyante na sinaniba sa may function hall, bes. Wala nga makapasok sa loob, wala rin makalabas eh. Sabi kasi sa akin ng isang caretaker dito sa site, yung mga babae daw na sinaniban, nakakita daw sila ng bata nung may activity tayo sa gubat. Tapos, nakipaglaro daw sila dun kasi na-amaze daw sila kasi alam nung bata yung mga pangalan nila. Tapos ayun, pagbalik daw natin dito, nag-iba na yung pakiramdam nila tapos ayun na nga. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga narinig ko, pero nung lumabas yung isa naming prof at sinabing kailangan nila maghanap ng puting manok, parang naniwala na din ako. Matapos ito, tinawagan ko na ang daddy ko para magpasundo. Hindi ko na lang kwento sa kanya ang nangyari kasi alam ko mag-aalala lang ito. Pagbalik namin nung Lunes, nakausap ko yung isa sa mga estudyante na nasapian, pero nang tanungin ko siya kung anong nangyari, wala daw itong naaalala.